Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa Florida nang tumanggi ang isang babae na bumaba ng kanyang sasakyan sa traffic stop. O kaya makukulong ka. Akala mong mainit na ngayon? Mas titinde pa yan pag pinusasa na siya ng pulis. Huwag kang ganyan! Huwag mo akong subukang kakatin! Huwag kang ganyan! Pinagdadaanan ko lang ang mga problema ko! Huwag kang ganyan! Narito ang Inside the Crime mula Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Kakaiba sa kasong ito, hindi siya ang nagmamaneho ng pahintuin ng pulis ang sasakyan. Dahil mahal niya ang kotse, nagwala siya ng malamang ipapataw ito. Ipatawag mo na nanay mo para sunduin ka! Kung hindi, ilalagay kita sa likod! Dalhin mo na ang kotse! Bakit mo lagi kinukuha ang kotse kapag may chance? Balikan natin sandali at magsimula sa umpisa. Setyembre 14, 2025, nasa Fort Myers, Florida tayo. Bago mag-6:30 ng gabi, pinara ng Lee County Sheriff's Office ang isang itim na Mustang dahil sa sobrang bilis, lampas sa speed limit. Ayon sa ulat, 109 na milya bawat oras ang takbo ng kotse sa lugar na may 50 milya bawat oras na speed limit. Ayon sa pahayag, nakita ng deputy na lumipat ang Mustang sa panlabas na linya habang papalapit sa Bass Road. Napansin ng deputy na dumaan ang Mustang sa pula at lumiko pa kanan sa maling bahagi ng kalsada. Nagpatuloy ang Mustang patimog sa Bass Road at muntik mabangga ng sasakyang lumalabas sa komunidad. Nagpatuloy ang Mustang sa maling direksyon kaya binuksan ng deputy ang pula at asul na mga ilaw at ang mga sirena para pahintuin ang driver. Tingnan natin ang mangyayari kapag nagharap ang mga deputy at driver. Sobrang tanga nun, pare! Pasensya na. Alam mo bang munti ka na makabangga ng isa pang kotse kanina? Nasaan ang lisensya mo? At ikaw ang nasa loob? Oo. Nasaan yon? Sa loob ba? Alejandro Rosate ang driver na kinilala ng mga deputy ng Lee County. Nang humingi sila ng ID ng pasahero niya, tumanggi siya. ID yan your po ba yan, ma'am? Kailangan niyo po ba ng ID ko? Ooh. Hindi po ako ang nagmamaneho. Kasali kami mismo, ma'am. ID po. Kailangan niyo pa rin po ba ng ID ko kahit hindi ako nagmamaneho? ID po. Kukunin namin ang ID ko. Pero hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng droga. Bakit mo kailangan ng ID ko? Makinig ka, hindi ko sinusubukang ayoko makita siya. Ayoko lang magbigay ng ideya doon. Talma lang, ipaliwanag ko, okay? Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan kong ipaliwanag sa'yo. Sige. Hinto na tayo, gagawin ko na. Gusto ko rin, kung titigin ka magsalita. Sige, ipaliwanag mo. Sige, nasa isang sasakyan ka na pinapahinto. Sige. Kaya, hinihingi namin ang lisensya mo sa pagmamaneho dahil pinapayagan kami. Oo naman. Sige, ibigay mo sa kasama ko. Ibinigay ko lang ang ID ko. Ayoko mapahamak sa mga bagay na wala akong kinalaman. Sige, ibigay mo na lang sa akin ang iyong lisensya sa pagmamaneho. O sige, Hindi naman ako kasali dyan. hindi kita tinatanong kung kasali ka. Isang beses na lang kita tatanungin, tapos ilalabas na kita at pupusasan. Pero pupusasan mo ako dahil hindi naman ako kasali. Dahil hindi ka sumusunod. Wala naman akong ginagawa. Ako pang nagmamaneho. Ito na ang huli mong pagkakataon. Heto, pare ko. Salamat! Hindi naman ako nakisali doon. Batay sa mga dokumento ng korte, kinilala ng mga deputy ang pasahero ni Alejandro na si Kayla Molina. Isinulat ng mga deputy sa kanilang ulat na naamoy nila ang alak sa hininga nilang dalawa. Pasensya na talaga. Magandang trabaho na nanay ko. Pag-usapan mo siya. Palagi siya maasahan. Kaya. Ako si Deputy Wansel mula sa Lee County Sheriff's Office Traffic Unit. Ang dahilan kung bakit kita pinahinto ay dahil tumatakbo ka ng 100 at siyam sa lugar na may limitasyon na 50 milya kada oras. Sige, tapos nagkamali ka pa ng daan at muntik ka nang makabangga ng ibang sasakyan. Sige. Bakit tayo? Bakit? Pasensya na. Gusto ko sana maging ganun. Hindi ko alam. Pasensya na. Ako lang. Sa baybayan ng kawan. Uminom ka ba ng alak ngayong gabi? Kaunti lang. County lang? Ayun. Sige, gawin mo ang investigasyon niya. Alam ko. Alam kong wala siyang problema. Ayoko lang talagang magkaroon ng problema. Ako nang magmamaneho pabalik ng kotse ko. Alam kong nagawa na niya ang nagawa niya, pero ganun. Siguro ito na ang huli kong gagawin. Handa ka na? Ooh.
Pakiusap lang. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pakiusap, tulungan mo ako. Ginagawa ko ito, tutulungan kita sa hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan kita tutulungan kasi hindi pa natin yung nagagawa. Tama, hintayin natin siya mag-imbestiga bago natin planuhin ang susunod. Sige? Ngayon, hayaan muna natin siya mag-imbestiga. Ayan ng pulis na umalis si Kayla, kaya siya'y nagpanic sa maaring mangyari sa kotse niya. Alam ko may ginawa siya. Ang tanga talaga. Sabi ko habang ginagawa niya yon, anong ginagawa mo sa kotse ko? Ayokong mapahamak siya. Kunin mo na, kahit ano pa yan. Ayokong maaresto siya talaga. Nagtatrabaho ako Lunes hanggang Biyernes. Wala akong oras dito at ayokong maaresto. Parang nakikiusap na talaga ako. Alam ko. Mali ang nilapitan mong tao at hindi mo sila makakausap na yon, kaya hindi mangyayari yon. Mag-iimbestiga sila at gagawin ng deputy ang dapat gawin. Sige? Ayokong may mangyari ngayon. Hindi ko rin alam kung may magagawa ka pa. Ang tanga naman ito. Pero gusto ko lang sana na babalaan lang siya. Ako, magmamaneho ako ng kotse ko pa uwi. Wala naman akong ganon. Masasabi kong sigurado akong hindi mo madadala ang kotse na to paalis dito. Tinatawagan kong nanay ko. Siguradong mag-aalala siya. Hindi ko alam ang takbo ng investigasyon nila, pero sigurado akong hindi mo ito madadala dahil makikita ko. Pero ulit, sila ang gumagawa ng sarili nilang investigasyon. Nagkakasama tayo. Ang trabaho ko ay kasama ka. Ang kotse ko ngayon. Nagtatambay lang tayo rito. Alam kong ginagawa mo lang ang trabaho mo. Hindi ko dapat sinasabi sa'yo ang mga sinasabi ko ngayon. Nasa tatay ko na ang kotse ko kaya ay magkaroon ng problema tungkol dito. 4 na taon ko nang minamaneho ang kotse ko, 1 taon na lang bayad na ito. Ayoko lang talaga magkaroon ng kahit anong problema sa kotse ko ngayon. Nagka-problema ang kotse ng nanay ko, kaya hindi ko magamit. Ayoko talaga ng problema sa kotse. Parang nagmamakawa na ako. May 20 problema na ako. Iyan ang huling nakuha ng tatay ko bago siya kumanaw. Ayokong masira o mapahamak ang kotse ko. Sige. Yun lang ang hiling ko. Kaya naman pinipilit ko kayong magmaneho ng kotse ko. Ulit. Kasi simula pa lang na investigasyon, hindi ko alam ang nangyayari. Hindi kita mapapangakuan. Hindi ako makakapangako sa iyo tungkol sa kotse. Ito ang huling binili ng tatay ko bago siya nagpakamatay. Hindi ko kaya. Sige. Pulis na pulis siya. Nakikiusap ako. Bakit ko pa kailangan magsulat? Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap pa rin ako sa'yo. Hindi ko na kailangan ng kotse ko. Yan na lang natira. Nakikiusap ako sa'yo. Ito na lang ang huling nakuha ko sa tatay ko bago siya kumanaw. 4 na taon na ang nakalipas. Kaya ayaw kong pabayaan siya, sabi ni Ed. Ayaw kong ibenta ang kotse ko. May magtatapon ba ng ganito? Pag nakuha niya ang kotse, iyari siya. Hindi ko alam kung kukunin nila ang kotse ko. Pagod na ako mapaliwanag, ma'am. Paulit-ulit ko na itong sinabi. Hindi pa natin alam ang nangyayari hanggang matapos ang investigasyon niya. Kaya wag muna tayong mag-alala or mag-panic. Hindi natin alam ang mangyayari. Alam kong nagtatrabaho kayo at lagi kayong umaabot sa sukdulan. Ayoko lang umabot sa sukdulan. Hindi lagi kaming umaabot sa sukdulan. Sumusunod kami sa batas. Ang titik ng batas. Sinusunod namin ang mga batas nyo at naiintindihan ko ito. Hindi, mga batas mo rin yun. Batas yun ng estado ng Florida. Nakatira ka sa Florida, nakatira ako sa Florida. Batas ito ng estado ng Florida. Sige. Ipinapatupad lang namin pero hindi kami ang nagmamaneho niyan. Sumunod ka dito. Huwag mong masira ang kotse mo. Sinasabi mo lang sa akin kung magkano. Hindi ko alam ang nangyari. Parang umiinit na. Huwag banggain kotse mo. Ayokong mangyari yon sa daliri ko. Wala akong matatawagan para tumulong sa kung anumang sitwasyon sa pagtao na pagdadaanan nito dahil sa inyo. Ma'am, Wala akong pera. Alam ko sinasabi mo ito. Sabihin mo naman sa akin ng iba pa.
Hindi pa po namin alam kung anong nangyayari, Ginong. Hindi ko rin alam ang nangyayari, kaya na-stress ako dahil di ko alam gagawin nila. Paano niyo ipapaalam sa akin ang desisyon niyo? Ay ako maghintay ng 10 minuto. 20 minuto bago niyo sabihin sa akin ang gagawin niyo. Kung ano ang kailangan kong sabihin sa inyo, na gawin sa kotse ko. Tiggle, tenga. Sabihin mo sa akin, Huwag kang kumalma. Alma na ako matagal na. Pangako, hindi ka kalma. matagal na ako kalmado pero di ko alam gagawin niyo sa kotse ko. Sobrang stress na ako. Kailangan mo sabihin sa akin, tama na. Kung di ka kumalma, pauupuin ka sa patrol car namin. Hindi ko kailangan ng mga paa. Kaya kailangan mo mag-relax. Sabihin niyo sa akin kung ano talaga mangyayari sa kotse ko. Yun lang ang kailangan ko. Ibibigay kong lahat. Hindi ko sinusubukang maging masama. Gusto ko lang na gawin mo. Huminga ka muna, mag-relax ka. Ayos lang ba? Kasi ganyang ugali ay hindi nakakatulong sa sitwasyon. Kailangan mong kumalma. Sasabihin ko sa'yo ang lahat ng nangyayari pagdating ko sa puntong yon. Pero sa ngayon, hindi muna namin sasabihin sa'yo kung ano ang nangyayari hanggat hindi ko pa nalalaman kung ano talaga ang nangyayari. Okay? Kaya kailangan mong kumalma. Kasi kung hindi ka magre-relax, hindi ako makakapag-focus sa'yo at hindi kita matutulungan. Naintindihan ko. Gusto ko nang gawin to para makauwi na agad sa gabi. Ako rin. Akala mo ba, gusto ko nandito, kailangan ko pumasok ng 5:30 ng umaga. Ayoko rin ito. Kailangan mo huminga. Relax ka lang. Okay? Kung hindi, paupuin ka namin sa kotse. Okay? Ayos na ba? Sige, manatiling kalmado, mahinahon, at maayos para sa akin. Habang nagpapanik si Kayla sa sasakyan niya, isa pang deputy ang nagsasagawa ng pagsusuri kung lasing si Alejandro. Espanyol ang unang wika ni Alejandro, kaya may isa pang deputy sa telepono na nagsasalin sa pagitan ng Ingles at Espanyol. Tinanong ko lang kung papayag siyang mag-field sobriety exercise para mawala ang aking pag-aalala dahil nagmamaneho siya ng lasing. Kita mo, Sena. Susundan mo ang galaw ng aking panulat gamit lang ang iyong mga mata habang igagalaw ko ito pakanan at pakaliwa. Huwag mong igalaw ang iyong ulo, panatilihing nakapirmi ang ulo mo. Ayos? Susundan mo ang berdeng ilaw gamit lang ang iyong mga mata. Huwag igalaw ang ulo mo. Gusto kong sundan mo ang berdeng ilaw gamit lang ang iyong mga mata. Sige. Naintindihan niya. Handa ka na bang magsimula? Sige, magsimula ka na. 1,000. Isa benta, dalawa, isa. Isang tunog sa dalawa. Isa, tunog, tatlo. 1,400. Sige, pwede ka na mag-relax. Pwede mo nang imulat ang iyong mga mata. Para lahat isang iyak. Ikaw ang iyong ulo. Inaaresto ka na ngayon dahil sa pagmamaneho habang nasa ilalim ng impluensya. Naiintindihan mo ba lahat ng iyon? Pagkatapos maaresto si Alejandro, nawalan ng kontrol si Kayla. 30 araw siya sa kulungan. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Bakit kailangan niya magpatakbo ng igit sa 100? Hindi yung 30 araw sa kulungan. Sige. Hindi yung 30 araw sa kulungan. Ayun lang yan sa inyo. Lahat ng buhay, 30 na ako. Pupunta na lang ako sa kulungan. Hindi mo kaya. Hindi mo kakayanin ang 30 araw sa kulungan. Di ko alam mo nakuha yung 30 araw sa kulungan, pero hindi ako ganon. Hindi mo kakayanin ang 30 araw sa kulungan. Pakiusap. Ito ay dahil gusto mong imaneho ang kotse. Gagawin ko ng tama kung ako ang magmamaneho. Pero hindi ko gagawin kahit kalahati ng ginagawa niya sa kalsada. Hindi naman ako. Hindi ko pa nagawa yan sa kalsada. Hindi ako kailanman nagmaneho ng sasakyan na ito ng parang baliw, kahit uminom o hindi. Kasama mo ba siya nakatira? Hindi. May sarik mo yun siya, Sam. Kaya ngayon, nagdesisyon kaming pumunta rito. Ako ang nagmaneho ng kotse ko papunta rito. Nagdesisyon siyang magmaneho pa uwi. Sinabihan ko siya na huwag gawin yon. Walang nakikinig sa akin kasi wala namang may pakialam na kotse ko ito. Walang may pakialam na kotse ko ito. Oo, arestado siya. 327 punong impilan. 327. Huwag mong tamaan ang kotse. Mayuyupi mo ang kotse na mahal mo. Hindi pa inaaresto si Kayla. Basta may makakakuha ng kotse niya ng ligtas, pwede siyang umalis. Pero ayaw pa rin niyang iwan ang paborito niyang kotse.
May cellphone ka ba para tumawag ng masasakyan? Pwede mo pumunta dito ang nanay ko at siya lang magmanayaw ng kotse ko? Hindi niyo pwedeng kunin ang kotse ko! Hindi niyo pwedeng kunin ang kotse ko! Makinig kayo! Makinig kayo! Makinig kayo! Pwede niyo kunin ang kotse ko! Wala kayong kwenta. Kapag DUI, kinukuha niyo kotse ko. Huwag niyong kunin kotse ko, putang ina! Nasaan telepono mo? Huwag niyo kunin ang kotse ko, putang ina! Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo na lang na mama ko pumunta dito at kunin ang kotse ko. Nasaan ang telepono mo? Walang birding kotse. Huwag kunin ang kotse ko. Hindi ninyo kukunin kotse ko. Huwag ninyo iyong kunin. Kumalma ka muna. Kukuhanin ko kotse ko. Pag-iusap. Kunin mo ang kotse ko. Kailangan mong mag-relax. Pakiusap, huwag mong kunin ang kotse ko. Hindi mo pwedeng kunin ang kotse ko. Hindi mo pwedeng kunin ang kotse ko. Pakiusap, ipakuha mo kay mama ang kotse ko. Pakiusap, huwag mong kunin ang kotse ko. Nasaan ang telepono mo? Wala ako sa lugar na parang wala akong kotse. Hindi mo kailangan kunin ang card ko. Huwag mong kunin ang... Hindi ninyo kukunin ang kotse ko. Pakiusap, huwag ninyo kunin ang kotse ko. Kailangan mo mag-relax. Pakiusap, huwag ninyo kunin ang kotse ko. Hindi ninyo pwedeng kunin ang kotse ko. Hindi ninyo pwedeng kunin ang kotse ko, putang ina. Dalinan yung nanay ko sa akin. Sige na, pakiusap, huwag niyo kunin ang kotse ko. Nasaan ang telepono mo? Huwag niyo kunin ang kotse ko. Pakiusap, wala dito ang tatay ko para kunin ang kotse ko. Pero patay na ito. Nasa pangalan niya ito. Pakiusap, huwag kunin ang kotse ko. Pakiusap, huwag niyo kunin ang kotse ko. Magwawala na ako, putang ina. Huwag kunin ang kotse ko. Tatawagin ko si tatay. Si nanay ang magsusundo ng kotse. Pakiusap, huwag mong kunin ang kotse ko. Pakiusap, huwag mong kunin ang kotse ko. Pakiusap, huwag mong kunin ang susi kong damit na hawak mo. Nasa kotse ko ito. Oh, ayokong pumasok siya sa kotse at umalis. Kunin lang ang kotse ko, yun lang hiling ko. Pahiram naman. Campo! Hindi ko kaya, baby, kasi ang boses ko ay parang, oh, ginagawa mo ba ang over? Pwede mo na itong kunin sa impounding area bukas. Ha? Kunin mo just sa impounding area bukas. Hindi siyang kukuha. Hindi pa niya pwedeng kunin? Pupunta ba siya dito? Hindi. Bakit hindi niya pwedeng kunin? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang kunin ang kotse ko. Sige, galitan tatay mo. Nasa pangalan niya yon. Wala akong pera para kunin. Ang nanay mo. Ang nanay mo. Wala akong pera. Ako ang pinakamalapit niya kamag-anak. Ako lang ang may otoridad sa kotse. Gagaguhin niya ako. Hindi, pwedeng dalhin ang sertipiko ng kamatayan doon. Gagaguhin niyo ako. Sana maibalik lang pera ko. Hindi ako makakapag-usap sa iyo ng ganito. Paalisin mo muna ako sa sasakyan na to. Pakiusap lang. Tawagin mo na nanay mo para sundiin ka. Kung hindi ilalagay kita sa likod ng kotse ko. Kuninin mo ang sasakyan. Bakit wala sa sasakyan ng lahat ng droga? Pahiram na sasakyan pa uwi. Pahiram na sasakyan pa uwi. Siya na ang kukuha nito. Bakit hindi ko ito pwedeng kunin kasama niya? Makinig ka. Hindi. Makinig ka, dalawa lang ang pagpipilian mo. Humanap na mag-aatid sa'yo, pauwi. O kaya makukulong ka. Hindi. Publikan, tinatanggap ko ang kasunduan. Ano ba yan? Anong gagawin ko? Dadalhin mo ba ako sa kulungan? Bakit mo ako dadalhin sa kulungan? Sandali, sandali. Gusto ko munang mag-text. Ang nanay ko, ang kotse. Pahiram ng mga daliri mo, ite-text ko. Pahawak naman ang iyong... Bakit ako makukulong? Pahiram muna ng code, sandali! Pahiram muna ng code, sandali! Pakiusap, pahiram ng code. Huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman ganyan. Kailangan nating mag-fast forward. Bakit? Sinasabing kinagat ni Kayla ang isang deputy sa gitna ng gulo. Huwag ka naman ganyan. Huwag mo akong subukan kagatin. Huwag kang ganyan. Dumadal ako sa problema ko. Hayaan mo akong kunin ang ilang damit ni Mama. Kunin mo ang posas. Ako nahahawak. Umatras ka para hindi ka makagat. Hindi! Hindi! Hindi mo ako pwedeng kagatin. Maglakad sa Lunes. Bawal nyo itong gawin. Hindi mo ako nilalabanan. Nagdugo ako dahil kinagat mo ako. Hindi ako ang nagpadugo, tangga ka. Hindi ako ang nagpadugo. Mas mabuti.
Binasbasan kita, kuya. Hindi mo ako pinayakang dali ng F sa nanay ko, bro. Kukunin nyo ang kotse ko. Kukunin nyo talaga ang kotse ko. Hawakan mo yung kabilang braso. Hindi ako makahinga, humihinga ako. Tama na, hindi ako makahinga. Bitawan mo ako. Huwag kang lumaban. Oh! Pakiusap, huwag kang lumaban. Sinasipa mo ako. Tama na. Naintindihan mo. Tumigil ka. Sinabi ko na sa inyo, si Ziegler! Hindi nyo ginawa! Ngayon, makukulong ka na dahil sa mabigat na krimen. Ikaw! Hindi mo kailangan gawin ang kailangan kong gawin. Oh, ang nanay ko. Tama na, hayaan mo akong humiga, gago ka. Hayaan mo akong huminga, please. Please, hayaan mo akong huminga. You dumb Bakit mo ako hinihila? Bakit mo ako hinihila ng ganyan? Wala na akong galaw. Pwede bang wag? Si G! Aray! Ayusin mo ang bikini niya! Ayusin mo siya, bikini! Huwag mo akong biruin dahil tapos na ang mukha hanggang daliri. Tigilan mo na ang pagiging astig. Wala naman akong ginawa sa'yo nitong buong panahon. Kailangan kong pumasok sa trabaho ko. Sinasayang mo ang oras ko. Duguyan mula sa pagkagat mo sa akin. Hindi ko sinasadya, alisin mo. Si Kayla Molina ay kinasuhan ng pagiging lasing habang nanggugulo at pananakit. Ayon sa ulat, bago ilagay sa sasakyan, aktibong lumaban ang tao sa mga pulis at kinagat si Detective Hall sa braso. Dahil sa agresibo at magulong asal ng tao, ginamit ni Deputy Smith ang patrol car ni Detective Hall para ihatid si Molina sa kulungan ng Lee County. Si Detective Hall ang magmaneho ng patrol car ni Deputy Smith papuntang ospital. Inilipat naman si Molina sa Lee County Jail bilang magulong bilanggo. Walang insidente. Batay sa online na talaan, pinalaya si Kayla Molina mula sa Lee County Jail kinabukasan noong Setyembre 15 matapos magpiyansa ng $3,000. Tungkol naman kay Alejandro, ayon sa online na talaan, pinalaya rin siya mula sa kulungan sa parehong araw ni Kayla matapos magpiyansa ng $1,275. Ayon sa mga kawani ng korte na si Alejandro Sanchez Raset ay hindi umamin o itinanggi sa kasong pagmamaneho habang lasing at hinatulan ng isang taong probation. Si Kayla Molina ay umamin sa pananakit ng pulis at pagiging magulo habang lasing, kaya hinatulan siya ng probation. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Kita-kits ulit bukas para sa bagong kaso.